Narito po kami, Panginoon, sa iyong harapan. Handang magpabasag sa kapangyarihan ng iyong banal na dugo. Nais namin itaas ka. Nais namin sambahin ka sa aming mga buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa ng iyong banal na presensya. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat mo magsabing Amen. Buksan po natin ang ating mga bago sa aklat ng Filipos, Kabanata 3, talatang 10. Philippians chapter 3, verse 10, pinamagatang ang nais mo. Babasahin po natin sabay-sabay ang isang talata. 1, 2, 3, fire. Ang layunin ko ngayon ay makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Ang Diyos po ay purihin sa pakabasa at pakarinig ng kanyang mga salita. Mga kaupo ang kapulungan. Ang aklat po ng Filipos sa chapter 3 ito, mga kapatid, ay merong focus. Ang nagsulat na si kapatid na Pablo tungkol po sa mga babala sa buhay ng tao. Siya rin ay nagbigay ng emphasis sa pagpapakumbaba sa halip na sa pagmamalaki ng ating mga gawa. Binibigyan din ang pagpapatuloy sa pananampalataya, pagpapatuloy sa kabanalan sa gitna ng mga problema sa sanlibutan. At higit sa lahat, ang pagtulad sa mabubuting halimbawa ng ating Panginoong Hesus sa ating pananampalataya. Ano man ang nakikita mo sa Panginoon, ano man ang nabasa mo tungkol sa Kanya, ano man ang naranasan mo sa ating Diyos na makapangyarihan, mga kapatid, yan ay pagpapahayag ng Kanyang kadakilaan. And finally, pagtuon sa mga makalangit na gantimpala, lalong-lalo na sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sabihin mo sa katain mo, siya ay muling magbabalik. So pinamagatan siyang nais, o ito yung mga layunin ni Pablo dito sa ibabaw ng mundo na supposed to be, ganoon din po dapat ang ating maging adhikain sa buhay. As Paul declared, ang sabi ng kapatid na Pablo, imitate me as I imitate Christ. Gayahin niyo ako kung paano ginagaya ko ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang larawan ng Panginoon makikita sa mga tao na nagpapasakop sa Kanya. Actually, dito sa talatang ito, meron akong 4 na nakita na Kanyang nais mangyari sa Kanyang buhay. Ito yung Kanyang layunin, objective sa buhay. Una, makilala si Kristo. Pangalawa, maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Pangatlo, makibahagi sa paghihirap ni Kristo. At panghuli, makatulad sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Marami sa atin ang nagsasabi kilala ang Panginoon. Pero sinasabi ko sa inyo ngayon, kung gaano mo pinag-aaralan ang kanyang salita, kung gaano mo sinusunod ang kanyang kalooban, diyan magmamanifest kung gaano mo kakilala ang ating Panginoon. Sa pamilya, sa iyong mga anak o sa ating mga mahal sa buhay, alam natin ang kanilang mga pag-uugali, yung kanilang gawi, mga actuations, linakan pa lang, tawa pa lang, halakhak pa lang, kilala mo na. Alam mo na kung sino siya. Bakit? Sapagkat babad ka sa kanya. Linakaw pa sa na ngayon, agong arap po na ngayon. Inighim pa sa na ngayon, arap po na siya nagabot. Sa madaling salita, ang pagkakakilala natin sa ating Panginoon, depende po sa ating intimacy sa Kanya. Say that word, intimacy. At dito sa aklat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, meron siyang nais na ipagpatuloy yung pong makilala si Kristo. Marami mga tao nagsasabi, kilala nila ang Panginoon, pero hindi nga nila mabigyan ng panahon. Sabihin mo sa katain mo, praise God, nakarating ka. Maraming nagsasabing mahal nila ang Panginoon, pero hindi maging priority ang Panginoon. Sabi nga ni, pag dai ka ngayon nagpe-pray, huwag sabihon, bako siya ang sa imong priority.
Pag may kagaya nagbabasa ng salita ng Diyos, ibig sabihin, He is not your priority. Kung kagaya dahil nagsisimba po, sabihin, He is not your priority. That's why, mga kapatid, yung ating pagkakakilalang personal sa ating kagurangnan, depende po sa ating intimacy sa Kanya. Sabihin mo man o hindi, sa salita mo lang o sa gawi, alam mo na kung ang tao ito malapit sa Diyos. Kaya anong sabi ni Paul? Ang layunin ko ngayon, sabihin mo nga, ngayon, ay makilala si Kristo. Gaano ba natin siya kakilala? Sino ba siya? Ano ba ang identity niya? Sa Matthew 16:15 to 16, meron diyang binanggit tungkol sa pagkakakilala ng mga tao kay Jesus Christ. Nang siya ay nagtanong sa kanyang mga alagad, ang sabi ng Panginoon, ano ang sabi sa labas? Ano ang mga balita? Ano ang news? Ano ang latest tungkol sa akin? Sabi ng kanyang mga alagad, ikaw daw, si Juan Bautista. Ikaw daw ay propeta. Ikaw daw ay isang tagagawa ng himala. Marami ang sagot. Ibig sabihin, maraming uri ng pananaw meron ang tao sa kanyang kapaligiran. Pero hindi interesado doon ang Panginoon. Sabihin niyo ano yun? Mas interesado siya kung anong sasabihin ng mga alagad niya. Bakit? Sapagkat yung kanyang mga alagad, kasama niya araw-araw. Intimate ang kanilang relationship. Tiyak ni Lord, alam ng Panginoon, sila ay makikilala ng lubusan ang ating kakurangan. Kaya nagtanong si Jesus sa verse 15, ang sabi, ngunit kayo, ano ang sabi ninyo kung sino ako? What do you say? Who am I? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At kasunod na ito, mga kapatid, binanggit din ng Panginoon kung sino si Pedro. Binanggit din ng Panginoon kung ano ang ginawa ng Diyos sa langit tungkol kay Pedro. At binago ang pangalan ni Simon. Siya po ay tinawag na Pedro. Ano ang sabi ni Lord? Mapalad ka, Simon. Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this revelation does not come from you. It came from my heavenly Father. What does it mean? It means intimacy. It means alam ni Peter kung ano ang sabi sa langit tungkol kay Jesus. Nangangahulugan na ang sagot na ito ni Pedro ay hindi galing sa kanya, kundi sa narinig niya o nalaman niya sa pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, tanong ko sa iyo, sino ba si Jesus sa buhay mo? Ano ba si Jesus sa buhay natin na ito? At ang iyong katugunan ay depende sa iyong pagkakakilala sa Kanya. Depende sa iyong pagkamalapit o sa intimacy ninyong dalawa. Sapagkat masasagot mo ng tama ang tanong na ito kung ikaw ay tunay na nagbabasa ng Kanyang salita. So, identity ng Panginoon. Sino siya? Siya ang Kristong anak ng Diyos na buhay. Sa ibang mga tao, si Jesus, mga kapatid, ay santo ninyo lang. Maliit na Diyos. Minsan, ang tingin sa Kanya, yung black, yung maitim na Nazareth, yun ang Kanyang identity. Si Jesus daw yun. Sabi namang iba, si Jesus ay superstar. May kanta niya, Jesus Christ, superstar. At pagkatapos ito pa, matindi, sa ibang mga tao, si Jesus ay isa lang ekspresyon na lumalabas sa kanilang bibig. Kung sila ay nagagalit, kung sila ay natutuwa, kung sila ay natatakot, isang ekspresyon lang na lumalabas sa pangalan ng Jesus. Kapag sila po ay nabibigla. Mga kapatid, hindi masama na banggitin ang pangalan ng Panginoon. Pero ang nais natin, banggitin natin ang kanyang pangalan na merong paggalang. Kaya every time na binabanggit mo ang kanyang pangalan, ang langit ay nagkakaroon ng aksyon sa langit. Because the name of Jesus is the name above all names. Dito sa lupa hanggang doon sa langit, linuluhuran, dinideklara siya ang Panginoon ng lahat ng bagay. Kaya dapat yung pagkakakilala natin na ito sa ating Panginoon Jesucristo, ipabuhay po natin at ipakita natin. Palalimin po natin ang ating pagkakilala sa Kanya. At yan po ay mahahayag
sa iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa kanyang mga anak. Sapagkat ang Panginoon, mga kapatid, magpapakilala doon sa mga gusto niya. Sabi sa Colossians 1:15, siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ang Diyos hindi nakikita. Pero pag nakakita ka kay Jesus, nakita mo ang Diyos. Bakit? Sapagkat siya ang panganay ng lahat ng nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. Kung wala siya, walang nilikha. Kaya even during the time of creation, nandoon si Jesus. Aktibo, kumikilos, yung Trinity, yung Father, yung Son, yung Holy Spirit, nandoon sa creation. Without the Word, which is Jesus, He's the Word, hindi magkakaroon ng mga nilalang. Sa Hebrews 1:3, ang sabi ng Bible, siya ang sinag. Sinag ng kaluwalhatian ng Diyos at ganap na larawan ng kanyang likas na pagka-Diyos. So siya ang liwanag. Sa Philippians 2:5, ang sabi niya, bagamat siya ay likas na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusang loob niyang iniwan ang gayong karangalan at naging isang alipin. Pinanganak siyang tulad ng karaniwang tao na naging masunurin sa Ama. Nag-anyong alipin, naging masunurin hanggang sa kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. So yan si Jesus. Sabi ng iba, tao lang. Sabi ng iba, small God. Pero titingnan natin ang talatang ito, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. In other words, He is God. Bakit? Meron siyang hinubad. At nung siya ay muling nabuhay, ito po ay naibalik sa kanya. He is the Lord of Lords and the King of Kings. And He is the coming King. Sa 1 Timothy 6:15, ang sabi ng Word of God, sa takdang panahon ay ipinakita ng Diyos ang katuparan nito. Siya ang mapagpalang tagapamahala. Sabi natin tagapamahala. Ano man ang iyong pinamamahalaan ngayon, ano man ang nasa sa iyo ngayon na posesyon, ang Panginoon ang tagapamahala. At tanging hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya hindi basta-basta ang pangalan ng Panginoong Jesus. Huwag nating gamitin sa walang kabuluhan, sapagkat sa langit yan po ay niluluhuran. Aktibo ang mga anghel kapag nababanggit ang kanyang banal na pangalan. That's why in your prayer, sinasabi natin, we ask this in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sapagkat ang pangalan na yan, kinikilala sa kalangitan. Hindi lamang sa kalangitan, dito sa ibabaw ng lupa, kahit sa ilalim ng lupa. Na kahit ang demonyo ay sukong-suko sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Pero maraming tao ngayon ayaw magpasakop sa pangalan ng Panginoon. Yun ang identity niya. Ano ba ang misyon ng Panginoon? Sa Luke 19 verse 10, ang sabi, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawawala. Ang pangunahing mithiin ng Panginoon, kung titingnan natin ang kanyang gawain, ang kanyang misyon sa buhay, pumunta siya sa lupa para ano? Para hanapin ang makasalanan. Para hanapin ang nawawala. Para iligtas ang mga napapahamak. Somebody say, thank you, Lord. Kung kinikilala mo na ikaw ay nagkasala, kung kinikilala mo na ikaw ay nawala, ikaw ang misyon, ikaw ang pulpulteriya ng Panginoon. 1 John 4:14 ang sabi, at nakita namin at pinatutunayan na sinugo ng Ama ang kanyang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Siya ay pumunta upang magligtas, upang iligtas ang sanlibutan. 1 John 3:8 ang sabi ng Word of God, ang anak ng Diyos ay naparito upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Hindi lamang upang iligtas ka, hindi lamang upang patawarin ka, hindi lamang upang bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Pumunta rito ang Panginoon, misyon niya, na wasakin ang gawa ng diablo sa buhay mo. Pero ang tanong, nawasak na ba? Winasak na ba? O patuloy pa tayong nagpapailalim sa gawa ng kaaway? Mark chapter 2 verse 17 ang sabi, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Ano ang sabi ni Lord? Ako'y naparito, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Ang punta riyan, ang misyon ng Panginoon, yung mga makasalanan. At walang iba, kundi tayo yon. Amen? Tayo ang puntirya ng Panginoon. Thank you, Lord.
Luke 4:18 and 19, ang sabi, pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa mga mahihirap. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila ay lalaya at sa mga bulag na sila ay makakakita upang bigyang kalayaan ang mga inaapi at ipahayag ang taon ng pagpapala ng Panginoon. So yun po ang gawain ng Panginoon. Mangaral, magpahayag, magpalaya, at magpahayag that the day of the Lord's favor is here. Thank you, Lord. Paano siya makikilala? Mga kapatid, sabi sa Jeremiah 29:13, hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng buong puso. Rin manahanap din ako. Kaya nais ng Panginoon, hanapin natin siya, saliksikin natin ang kanyang banal na salita sapagkat masusumpungan natin kung sino ang Panginoon, kung ano ang Panginoon, kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo kapag ikaw ay humahanap sa Kanya. Pero meron siyang requirement. Anong sabi? Hanapin ninyo ako ng buong puso. Buong puso ba ang iyong pagbabasa? Ang iyong pagpunta sa simbahan, ang iyong pag-awit sa kagurangnan, ang iyong paglilingkod, buong puso ba? Kapatid, lahat ng iyong ginagawa sa buhay, depende ho yan sa ating intimacy sa Panginoon. Depende sa iyong pagkakilala sa Panginoon kung gaano kalalim ang iyong paglilingkod, kung gaano kalalim ang iyong commitment, kung gaano kalalim ang iyong pagsunod. Depende ho yun sa ating pagka malapit sa Panginoon. Kapag ikaw ay intimate sa Panginoon, no need ka nang i-remind. No need ka nang i-invite. No need ka na nasabihan, magbasa ka, mag-attend ka, no need na. At kapag siya ay malapit na malapit sa iyo at intimate na intimate ka sa Kanya, mga kapatid, siya ang priority sa buhay mo. Thank you, Lord. John 14:21 ang sabi, ang tumatanggap sa aking mga utos, at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibig din ako sa Kanya at ako'y lubos na magpapakilala sa Kanya. Tanong, mahal mo ba ang Diyos? Mahal mo ba ang Panginoong Jesus? If you love the Lord, you will obey. Ikaw ay tutupad sa Kanyang mga utos. Ikaw ay susunod sa Kanyang kalooban. Ikaw ay iibigin ng Ama, iibigin ng Anak. And finally, He will introduce Himself to you. Kaya ang tanong, gaano mo kakilala ang Panginoon sa iyong personal na buhay? Depende. Kapag ikaw ay tunay na umiibig sa Kanya, magpapakilala siya sa inyo. Sa mga magkasintahan, di ba? Yung nagmamahalan, lalaki at babae, higit silang nakakakilala ng kanilang kapartner. Bakit? Sapagkat meron silang intimacy. Na miski mga sikreto, araw mo kung anong tago niya, araw mo kung ano ang gusto niya, araw mo kung ano ang habog niya. Pati ito sa iyang weakness, araw mo, yung ganyan, kailangan niya. Why? Because of your intimacy. Kapatid, kapag ikaw ay lubog na lubog sa presensya ng Panginoon, kapag ikaw ay committed sa Panginoon, sukong-suko sa Diyos, ang buhay mo, makikilala mo siya. Why? Because He will introduce Himself to you. Thank you, Lord. John 5:39 ang sabi, sinusuri ninyo ang mga kasulatan, sapagkat sa akala ninyo, doon ninyo makakamtan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatan ito rin ang nagpapatotoo tungkol sa akin. So, read your Bible. Pray every day. Lagi nating slogan. Lagi nating binabanggit. Lagi nating sinasabi dito sa pulpito. Pero tanong ko sa iyo, kapatid, nasaan ka ng chapter? Anong book na ba ang iyong binabasa? O patalon-talon ka? Kung ano ang magustuhan, yun lang. Kung ano ang binasa sa simbahan, yun lang. Pero purihin ang Panginoon, sapagkat ang Diyos nagbigay sa iyo ng panahon upang ikaw ay magpatuloy sa iyong pag-aaral, pagbabasa ng Kanyang salita. At habang binabasa mo ang Kanyang salita, ang patotoo na ito tungkol sa Panginoong Jesus, maririnig mo, makikita mo, masasaksihan mo, mararanasan mo.
Thank you, Jesus. Sabi nga ng isang kasabihan, ang tunay na may pagkakilala kay Jesus ay nakikita sa pagpapatawad ng taos. Dahil ang Panginoon, ang pinakamisyon niya talaga, hanapin yung mga makasalanan. At tayo yon. Thank you, Jesus. Pangalawa, maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Ang iyong karanasan sa Panginoon, depende rin sa iyong intimacy sa Kanya. Siyempre, pagka malapit ka sa Panginoon, meron kang mga personal na experience na sasabihin mo, ang Panginoon ang gumawa. Kahit may problema, kaya mo sapagkat alam mo na ang karanasan na ito ay kasama mo ang Panginoon. Kanina nga sa aming sharing, talagang importante yung tayo po ay merong kasama ang Panginoon sa buhay araw-araw. Sapagkat yun po ang magbibigay sa atin ng gabay. Makikita doon ang ating submission, makikita doon ang ating commitment, pag-submit, pag-commit ng ating buhay at ang pag-remit naman nasa atin sa kanyang banal na kamay. Maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Sabi diyan, ang layunin ko ngayon ay makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. At hindi mo mararanasan kung wala siya sa iyong harapan. Mararanasan mo lang ang isang bagay and you will be able to testify kung talagang totoo yan, kung ito ay iyong naranasan. Sabi sa Acts 1:8, tayo ang witnesses. Tayo ang magpapatotoo. Pero kung ang tao ay hiwalay sa Panginoon, kung ang tao ay malayo sa Panginoon, wala siyang maipapatotoo. Sapagkat ang isang qualified witness, nakasaksi, nakakita, nakadama. At yung mga pangyayari ay alam na alam niya. At mangyayari yan sa buhay mo kapag ikaw ay intimate kay Lord. Thank you, Lord. Sabi dyan sa Romans 6:4, maranasan ang kanyang kapangyarihan bilang kaisa. Ano ang sabi? Tayo'y inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mabuhay sa isang bagong buhay. Sapagkat kung tayo naging kaisa niya sa isang kamatayan tulad ng sa Kanya, tiyak na tayo magiging kaisa niya rin sa muling pagkabuhay. Binigyan tayo ng promise ng Lord na time will come, bubuhayin naman tayo na sumasampalataya, yung mga buhay pa magkakaroon ng bagong katawan, an incorruptible body, at itong lahat makakaranas nito yung mga sumasampalataya sa Kanya, yung mga malapit sa Kanya, yung mga tumanggap sa Kanya. Nung ikaw ay binautismuhan, inilarawan mo ang nangyari sa loob. Na ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon, at namatay na kasama ng Panginoon, ilinibing at muling nabuhay sa iyong pag-ahon. Sa bautismo, nilalarawan ang iyong pagkamatay sa iyong sarili. Kaya, nilibing, nilubog. At sa bautismo, nilalarawan ang iyong muling pagkabuhay nung ikaw ay umahon. Isang physical na pangyayari nakita at naranasan mo, subalit spiritual na mga katotohanan ang inihahayag nito. Kaya kapatid, kung hindi ka pa nagpapabautismo, mahalaga ang bautismo. Bilang kaisa, bilang kasama. Galatians 2:20, pakibasa. Matapang ang pahayag ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay ngayon. Mahirap sabihin yan. Lalo na kung maraming mga pagsubok, maraming mga temptation sa buhay. At ang tindi lang kanyang sinabi, na ang buhay na ito na nasa akin ngayon, sabi niya, sa katawan, ay buhay dahil sa pananampalataya sa anak ng Diyos, na nagmahal sa akin at nag-alay ng kanyang sarili para sa akin. It's no longer I that lives. It's Jesus who lives in me. It is no longer I that live, but Jesus who lives in me. Yung buhay mo yan, hindi na sa'yo. Buhay na ng Panginoong Jesucristo. At yun ay makikita sa ating pong gawi, sa ating attitude, sa ating response, sa ating pong mga ginagawa sa buhay na ito. Maging kaisa ka ng Panginoon. Pangalawa, letter B, bilang pag-asa. Romans 8:11 ang sabi, kung ang Espiritu ng Diyos na bumuhay kay Jesus ay nananahan sa inyo na,
Ang Diyos na bumuhay kay Kristo ay siya rin magbibigay buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nanahan sa inyo. Meron tayong Holy Spirit. And the Holy Spirit dwells in us. The Holy Spirit inhabits us. Ang banal na Espiritu ay nakatira sa atin. Nung tinanggap mo pa yun, nung nagdesisyon ka sumunod sa Kanya, sinilyuhan ng banal na Espiritu ang iyong Espiritu na na ikaw ay hindi na pag-aari ng sanlibutan, kundi pag-aari na ng Kanyang kaharian. You belong to the Lord and the Lord belongs to you. The Holy Spirit dwells. The Holy Spirit empowers. The Holy Spirit anoints us. Kung kaya, mga kapatid, kapag ikaw ay malapit kay Lord, makaharap siya sa ibang mga pagsubok, pero mapagtatagumpayan mo sapagkat kasama natin ang Panginoong Yesu Kristo. Thank you, Lord. Colossians chapter 3, verse 1, pakibasa. Kaya dapat hindi kayo binuhay na kasama si Kristo, ituunin niyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Yung response natin sa ating mga ginagawa, response natin sa ating kapaligiran, response natin sa ating pamilya, o kaya sa ating buhay, mga kapatid, ay merong advice. Sabi dito, ituunin niyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit. Sa Philippians 4:8, binanggit din yan. Whatever is true, whatever is great, whatever is truthful, whatever is beneficial, think about these things. Yun ang mga bagay na ating pagtutuunan ng pansin. Minsan ang tao nadadaig siya, bumabagsak. Bakit? Nakafocus sa wala. Sayang ngayon, mayaw ka. Sana all. Nakafocus doon sa kahinaan niya. Mahina kaya connected. Mga kapatid, do not focus on your frustrations in life, your weaknesses. Mag-focus ka sa Panginoon. Ang iyong isipan ay ituon sa mga bagay na nasa langit. Ito ba ay makalangit? Ito ba ay may biyaya? Kung ikaw ay magsasalita, ito ba ay magre-release ng biyaya? Kung ikaw ay gagawa, ito ba ay magbibigay kapurihan sa kanyang banal na pangalan? Yan ang ating dapat na maging kaisipan, sapagkat yan po ang buhay na kasama ang kagurangan. Naranasan mo ang kanyang kapangyarihan. Sabi nga ng isang author, ang tunay na nakaranas ng kapangyarihan ni Jesus ay hindi mangangamba, dumagsama ng unos. Ano ba ang unos sa buhay mo ngayon? Spiritual, physical, emotional, economical, relational. Kapatid, kapag ikaw ay intimate kay Lord, kapag kayo ay ganon sa Panginoon, mga kapatid, dumagsama na anumang problema, lahat ng problemang yan, hindi ko matitinag sapagkat siya ay matatag. Ang Panginoon ang ating kasama. Thank you, Jesus. Pangatlo, makibahagi sa paghihirap ni Kristo. Sometimes, ang tao gusto sa karahayan lang. Maibasahin mo pag kaluwalhatian. Maibasahin mo pag happy-happy. Pag problema na, may gawain na, may trabaho na, ay kamo na sa ngayon. Kami ngayon, tapos naman yan. Mga kapatid, makibahagi sa paghihirap ni Kristo. Mahirap. Pero, alam mo na parte ng buhay sa pagsunod. Mahirap, merong kasakitan, pero alam mo na parte ng pagsunod sa kanyang pangalan. Sa paghihirap, ano ang sabi diyan? Ang layunin ko ngayon, makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ni Kristo, makibahagi sa kanyang mga paghihirap. So, hindi siya, dichotomous. Hindi siya double standard. Bakit? Willing siyang samahan si Lord o sumama ang Lord sa kanya sa kabutihan at sa kasamaan. Ang ibig sabihin niyan, sa problema at sa ginawa, ready siya. Sa trabaho, sa asenso, ready siya. Bakit? Sapagkat yun ang kanyang commitment sa Panginoon. Makibahagi sa kanyang paghihirap. Ibig sabihin, kahit mahirap ang pagsunod kay Lord, susunod ka pa rin sapagkat that is the cost of discipleship. Merong cost ang discipleship. Sabi sa unang Pedro 4:12, pakibasa. Huwag kayong magtakas sa pagsubok na iyong kinaraan, na parang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magala kayo ang pagkain ng pag-ahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo'y magsayahin at magala sa pagpapahayag ng kanyang kaluwan. Naranasan mo na ba
Kung kailan ka nag-commit ng iyong pananampalataya, ng iyong buhay sa Panginoon, saka nagkaroon ng maraming problema. Naranasan mo na ba kung kailan ka lumalapit sa Panginoon, kadakon man ang tentasyon? Ikaw ba yung kasabihan kung hain ang debosyon, yaon ang tentasyon. Totoo yan. Sapagkat target ni Satanas ng kaaway na pabagsakin. Sino? Yung mga tagasunod ng Panginoon. Yung mga disciples ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay nagko-confess, nagsasabi ka, naghahayag ka na ikaw ay tagasunod ng Panginoon sa Kristo, take note kapatid, ikaw ang target ng kaaway. Pero ang masaya, sabihin niyo ano yun, kasama mo ang Panginoon. Kaya nga sabi niyo, huwag kayong magtaka sa matitinding pagsubok na inyong dinaranas. Para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo kapag kayo'y nakikibahagi o nakabahagi sa mga pagdurusa ni Kristo upang kayo'y magsaya rin at magalak sa pagpapahayag ng kanyang kaluwalhatian. Kung ikaw naghihirap, lalo na kung pig-persecute ka, mayo ka mansala, mag-enjoy ka, maging happy ka, sapagkat ikaw ay nakikibahagi sa paghihirap ng Panginoon. Kung ikaw ay may sakit sa tuhod, sa likod, sa payo, of course, mananalangin ka ng kagalingan. Pero habang dinadaanan mo yung sakit nito, sama ng buhay, pakiramdam, isipin mo na lang, si Lord, nagkaroon din ng sakit yan. Sa tuhod niya baga na nagkaigwa ng mga lugad. Sa likod niya na hinampak. Sa iyang kamot na pinako, sa iyang hirog na tinuhong, sa iyang payo na linagangkuro ng tunog, sa iyang bitis pinako sa krus. Kadakol siyang labod. Ang lahat ng ito ay naranasan ng Panginoon. Why? Because of you. Kaya nga nagsabi ng Biblia, by His stripes, we are healed. Sa pamagitan ng kanyang mga labod, tayo ay nagsigaling. Kaya kung ikaw mo niya, may labod ka, baka may sala ka, mag-repent ka. Gusto mong rumahay, magpamili ka. Kung yaong pag-iraray, enjoy mo na lang. Sabihin mo, mas grabe pa ikti ang sakit na inagihan ni Kristo alang-alang sa iyo. Thank you, Lord. Romans 8:17, pakibasa. Tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, kukunin na tayo ng makahati sa kanyang mga pagdurusa upang tayo rin makahati sa kanyang kaluwalhatian. Sabi ng Panginoon, no servant is greater than his master. Walang alipin na mas mataas kaysa sa kanyang Panginoon. Kung akong Panginoon ay sinubok, kung akong Panginoon ay pinahirapan, kung akong Panginoon ay pinag-persecute, sabi mo sa katayo mo, ikaw pa kaya? Kaya kung ikaw ay pinipersecute, maging happy ka. And everybody say, why? That is an indication na ikaw ay sa Panginoon. Bakit? Kapag ka ikaw hindi gumagawa, mga kapatid, hindi ka naman nila itatatuwa. Dahil man sila ma-react. Pero kung nagre-react dahil ikaw ay matuwid, mga kapatid, magalang ka. Dahil ikaw ay pinipersecute, dahil ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Miski ka na sa nagsusunod, okay lang yan. Sinabi ng Panginoon, kung ako ay inusig, uuswigin din kayo. Ang mahirap kung hanggang ngayon, wala ka pang karanasan ng pag-uusig. Dahil ka pa naka-experience ng itong persecution dahil kay Lord. Lagi kong naaalala yung mga panahon na sa panahon ng Bible study, kukutsain ka, magsishare ka ng Word of God, ngingiritan ka. Pagkatapos itong nag-share ka ng Word of God, may maabot na problema, darahan ka ng palas, pag-ihog ka sa higod, ngayon pastor yan o dyan suburat. Mga kapatid, mga ganong pangyayari sa buhay. Pwedeng naranasan natin, pero masaya sapagkat alam natin, kasama natin ang Panginoon. At kaya mong pagtagumpayan yan. Si Esteban, nung siya ay inusig, pinatay, ginapo hanggang sa mamatay. Naniniwala ako na habang siya pintawanig po, ang focus niya sa langit. Dahil niya namatay ang kulog, nanahiling niya si Lord. Ano ang sabi niya? Nakita ko ang langit bukas. Si Jesus Christ nakatayo doon sa kanan ng Ama. Anong ibig sabihin noon? His intimacy with the Lord is really totoo. Bakit? Nung siya ay inuusig,
kapiling niya ang Panginoon. At ang Panginoon ay tumayo mula sa kanyang pagkakaupo para to upload. Pinag-upload siya. Pero parakpakan si Esteban dahil sa kanyang katatagan, sa kanyang pananampalataya. Mga kapatid, darating ang panahon, merong matinding pag-uusig. Darating ang time sa sanlibutan na ito, magkakaroon ng tribulation period. Pero purihin ang Panginoon sapagkat yung sumasampalataya ay kukunin na ng Panginoon sa magitan ng rapture. Pero kung maiwan ka sa time na yan, ito ang hint. Huwag kang magpalagay ng tatag. Danasin mo ang lahat ng paghihirap. Sabi doon, ang makatiis hanggang sa katapusan ang isang maliligtas. Anong ibig sabihin yun? Yung mga bagay na dumarating, dapat daanan mo, dapat tiisin mo sapagkat pagkatapos niyan, may ginhawa sa harapan niya. Thank you, Lord. Letter B, sa paghahari, hindi lamang sa paghihirap. Bako sa nang puro sa nahirap, meron din ginhawa. Romans 8:17 ang sabi, at yamang tayo'y mga anak, tayo'y mga tagapagmana rin ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tunay ngang tayo'y nakikibahagi sa kanyang mga pagdurusa, upang tayo rin ay makabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Kaya kung ikaw ay naghirap because of the name of the Lord, praise God, sapagkat doon sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang langit, sa kanyang gloria, sa kanyang kaharian, may kabahagi siya, ikaw, kabahagi sa kanyang kaluwalhatian. 2 Timothy chapter 2 verse 12, pakibasa. Sabihin mo sa katahin mo, tiisin mo lang. Sa kabila, sabihin mo, wag mo itatatuan. Ang tindi ng verse na ito, ano ang sabi? Kapag tayo nagtiis, maghahari din tayo kasama niya. Kapag itinatwa natin siya, itatakwil din niya tayo. Mahirap to. Kung ano ang iyong i-release, babalik sa'yo. Kapag ang Panginoon minahal mo, mamahalin ka ni Lord. Kapag siya inuna mo, unahin ka ng Panginoon. Kapag ibinigay mo ang buhay mo sa Kanya, ibibigay niya ang buhay niya sa'yo. Ito matindi. Kapag itinakwil mo siya, itatakwil ka rin niya. Sabi mo sa katahin mo, beware. Sa Pahayag chapter 20 verse 6, ang sabi, mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Sa kanila'y wala ng kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Itong 1,000 taon na ito, yung binabanggit sa Bible, ito po yung tinatawag nating millennium. Kaya nga millennium sapagkat 1,000 years. Tayo po ay nasa last age na. Yaw na kita doon sa Laodicean era na kung saan ang mga simbahan, mga kapatid, ang buong sanlibutan ay naroon sa panahon ng compromise, maligamgam. Pero ang Panginoon, mga kapatid, ay darating ang time na yung mga mananampalataya, bago mangyari ang tribulation period or 7 years na paghihirap dito sa ibabaw ng lupa, kukunin niya. Say that word, rapture. Kukunin niya yung mga sumasampalataya. Sabihin sa tayo, kasama ka doon. At habang nagkakaroon dito ng tribulation, unang 3.5 years, magkakaroon ng maayos na pamamahala. Magkakaroon ng tinatawag one world government. Isa na lang ang papasunod sa buong sanlibutan. Sa buong mundo, isa na lang mag-ahari. One world government. At itong paghahari na ito, nagagawin ng Antikristo sa unang bahagi maayos, first 3.5. Sa second 3.5, matinding paghihirap ang kanilang mararanasan. At dito, sa ibabaw ng lupa, magkakaroon pa rin sila ng chance na maligtas sapagkat merong mga 144,000 na mga preachers maghahayag ng Ebanghelyo. At yung makatiis hanggang sa katapusan ng 7 taon, maliligtas pa rin. Pero ang ganda, bakit? Sapagkat yung simbahan, bago maganap ang tribulation, kukunin na ng Panginoon. Kukunin sa alapaap, magkakaroon ng rapture. At doon sa rapture na ito, magkakaroon siya ng tinatawag na bema
o judgment of the saints. Ang bema na ito ay yung bibigyan ng award ng Panginoon, yung mga paglilingkod natin, yung mga ginawa mong paglilingkod sa Kanya, sa Kanyang pangalan, meron pong reward na naghihintay sa Panginoon. At pagdating o pagtapos ng 7 years, bababa ang Panginoon at magkakaroon ng digmaan, matatalo si Satanas. Sa digmaang ito, kasama ng Panginoon na nakasakay sa kabayong puti ang kanyang saints, ang kanyang mga tinubos, kasama niya. At magkakaroon ng Armageddon War, at pagkatapos babagsak si Satanas, tatalian siya, ihuhulog siya doon sa abyss, doon sa pinakamalalim na balon, at sa loob ng 1,000 taon, nakakulong siya doon. At dito sa lupa, magkakaroon ng tinatawag na New Heaven and New Earth, ang Panginoon ang maghahari, kasama niya maghahari, sino? Yung mga sumampalataya sa Kanya. Yung mga believers, yung mga sumusunod sa Kanya. At sa Kanyang paghahari nito, mga kapatid, sa loob ng 1,000 taon, walang tentasyon, walang sakit, perfect ang lahat. Sapagkat ang paghahari ay ang Panginoon ang nangunguna. Kasamang maghahari, sino? Yung mga matapat na mga anak niya. Anong sabi doon sa Matthew 25? Naging matapat ka. Sa kakaunti, pagmamahalain kita sa marami. Yun ang award, yun ang reward sa iyong paglilingkod na matapat sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, sa pagdating ng panahon na yan, mga kapatid, tandaan mo, yung mga ginawa mo, hindi nasayang. Sabi sa Corinthians 15:58, lahat po yun, merong karampatang reward. Kaya nga, sabi ng isang author, ang cross sa buhay ay nagiging magaan kapag si Jesucristo ang ating katuwang. Ang ganda, sapagkat kapag ikaw ay talagang kasama mo ang Panginoon, intimate ka sa Panginoon, ano man pangyayari, mabuti man masama, kaya mong daanan, kaya mong harapin, kaya mong solusyonan, sapagkat kasama natin ang Diyos. Thank you, Lord. Kaya nga, sabi ng Panginoon, sino man ang nagnanais na maging tagasunod ko, kinakailangan kalimutan niya ang kanyang sarili. Pasanin niya ang kanyang krus araw-araw, sumunod sa akin. Tanong ko sa kapatid, kaya mo ba yan? Pumasan ang krus araw-araw. Kaya mo ba yan na sumunod sa Kanya habang ikaw ay namumuhay? Kapag yan ay ginawa mo, ikaw ay maghahari kasama niya sa panahon na darating. Thank you, Jesus. And finally, number 4, matulad sa kamatayan ni Kristo. Makatakot. Uyugol mong pinako si Kristo, mapapako ka man. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Puon sa pagkabuhay, hanggang sa iyang pagkagadan, yaon siya sa kamunting kagurangan. Puon sa pag-commit mo sa kagurangan, hanggang sa puro ang buhay mo. Until the last breath of your life, nasa kamay ng Panginoon. Yan po ang ibig sabihin. In fact, yung kamatayan ni Pablo, hindi naman katulad ng kamatayan ni Kristo. Si Kristo pinako sa cross, si Peter pinako sa cross ng patiwarik, si Pablo pinugutan ulo. Hindi naman siya katulad. Pero ang pagkakatulad dito, mula sa kanyang pag-commit, pag-submit ng kanyang buhay, hanggang sa dulo ng kanyang buhay, siya ay nasa kamay ng Panginoon. Kaya itong makatulad tayo sa kanyang kamatayan. Ibig sabihin yan, habang buhay. Sabihin natin, habang buhay. 2 Corinthians 4:10-11, pakibasa. Ang kamatayan ay Jesus upang ito mahayag din ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kami sasabihin ng kamatayan ng anak ni Jesus. Upang sa aming katawan ay kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Mahayag ang kanyang buhay. Saan? Hanggang sa kanyang kamatayan. Si Pablo, nakaranas siya ay bagyuhin, kinagat ng ahas, ginapo, binugbog, pinakol, hanggang sa purukan sa iyang buhay. Sabi niya, lagi siyang nasa bingit ng kamatayan. Minsan, kulang ang kanyang supply, pero masaya ang kanyang buhay. Bakit? Kasama niya ang Panginoon. Masarap ang buhay kapag ang Panginoon ang kasama. Thank you, Lord. Habang buhay. Hindi lamang habang buhay, araw-araw na buhay. Sukong-suko sa kanya ang iyong buhay. Bigay na bigay ka ng iyong lakas sa Panginoon. Ang sabi niya, sinabi niya sa lahat, kung ibig ninuman na sumunod sa akin, kailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin.
So habang buhay, araw-araw, let the Lord lead. Sabi ng isang author, ang pagtalikod natin sa kasalanan ay tulad ng pagkamatay ni Kristo para sa sanlibutan. Mamatay ka sa kasalanan. Mabuhay ka sa kaguranan. Ano ang mga larawan ni Kristo sa luma hanggang sa bagong tipan? Sa Genesis, He is the breath of life. Sa Exodus, Passover lamb. Sa Leviticus, the high priest. Sa Numbers, fire by night. Deuteronomy, Moses' voice. Joshua, salvation's choice. Judges, lawgiver. Ruth, kinsman redeemer. 1 and 2 Samuel, trusted prophet. Kings and Chronicles, sovereign. Ezra, true and faithful scribe. Nehemiah, he is the rebuilder of broken walls and lives. Esther, he is Mordecai's courage. In Job, timeless redeemer. Psalms, our morning song. Proverbs, wisdom's cry. Ecclesiastes, the time and season. Song of Solomon, he is the lover's dream. Isaiah, Prince of Peace. Jeremiah, weeping prophet. Lamentation, the cry for Israel. Ezekiel, he is the call from sin. Daniel, stranger in the fire. Hosea, he is forever faithful. Joel, his spirit's power. Amos, arms that carry us. Obadiah, he is the Lord our Savior. Jonah, great missionary. Micah, promise of peace. Nahum, our strength and our shield. Habakkuk and Zephaniah, pleading for revival. Haggai restores a lost heritage. Zechariah, our fountain. Malachi, he is the son of righteousness, rising with healing in his wings. Matthew, Mark, Luke, and John, God, man, Messiah. In the book of Acts, he is fire from heaven. In Romans, he is the grace of God. In Corinthians, the power of love. In Galatians, he is freedom from the curse of sin. Ephesians, our glorious treasure. Philippians, servant's heart. Colossians, he is the Godhead Trinity. Thessalonians, he is the coming King. Timothy, Titus, Philemon, he is our mediator and our faithful pastor. Hebrews, everlasting covenant. James, the one who heals the sick. 1 and 2 Peter, he is our shepherd. In John and in Jude, he is the lover coming for his bride. And the book of Revelation, he is the King of Kings and the Lord of Lords. Mga kapatid, ang lahat ng ito, kapag binasa mo ang Biblia from Genesis hanggang Revelation, ihahayag sa'yo ng Panginoon. Sabihin niyo po bakit? Magpapakilala siya sa iyo. Tayong lahat ay tumayo. Noong 80s, merong kanta. At ang kantang ito ay pwede tayong naranasan natin. Pwede mong maranasan. Kapag ikaw'y willing na magpasakop sa Diyos natin. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay. Kung siya'y malulubos mo, babaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay makamtan, maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay. Kung siya'y malulubos mo,
babaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay makamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay. Kung Alam mo si Kristo, ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay makamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. There is praise. joy in living when you know my Lord and Savior. There is great joy in living when you know Him as your friend. He will change your life completely, and with Him will always be joy unspeakable and life with Christ Jesus, Savior, Lord and King. There is great joy in living when you know my Lord and Savior. There is great joy in living when you know Him as your friend. He will change your life completely, and with Him will always be joy unspeakable in life with Christ Jesus, Savior, Lord and there is great joy in living when you know my Lord and Savior. There is great joy in living when you know Him as your friend. He will change your life completely, and with Him will always be joy unspeakable in life with Christ Jesus, Savior, Lord and King. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Nais namin, Panginoon, lalo kang makilala sa aming mga buhay. Dalangin po namin na bigyan mo ng uhaw ang aming mga puso upang kami patuloy na maghanap, magbasa,
makaranas at makibahagi sa iyong paghihirap. Hindi lamang sa paghihirap, kundi sa pang-araw-araw ng pagmumulong. Pagpalain mo po ang bawat isa na nasa loob ng iyong tahanan sa mga oras na ito. At nawa po, ang aming pagpapasakop ay maging tunay, maging ganap, sapagat ikaw sa amin ang Diyos na ganap. Ito po ang aming dalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.